Hey guys, welcome back sa channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe kasi dito, mga kwentong parang totoo pero hindi dapat nangyayari ang pinapakinggan natin. Ngayon, pakinggan mo to. Hindi ako naniniwala sa mga white lady. Akala ko gawa-gawa lang sila para takutin ang mga umuuwi ng gabi. Hanggang sa isang madaling araw may nakita akong babae na hindi dapat nandoon. Call center agent ako noon. Night shift ang trabaho ko kaya alas 4 na ng umaga ako nakakauwi. Para makatipid, nilalakad ko lang yung overpass malapit sa terminal bago sumakay ng jeep. Tahimik na ang paligid sa oras na yon. May ilang sasakyan lang. Minsan may kasabay akong ibang empleyado. Pero noong gabing iyon, ako lang mag-isa. Habang paakyat ako sa overpass, napansin kong may babae sa kabilang dulo. Nakatayo lang siya. Mahaba ang puting damit niya. Mahaba rin ang buhok. Hindi ko naman inisip na kakaiba. Baka may hinihintay lang. Kaya dumiretso lang ako. Habang papalapit ako, napansin kong hindi siya gumagalaw. Kahit hangin, hindi man lang gumagalaw ang buhok niya. Nakayuko lang siya. Huminto ako sandali. Nagkunwari akong may time text sa cellphone. Pag-angat ko ulit ng tingin, nandun pa rin siya. Eksaktong parehong pwesto. Parang estatwa. Medyo kinabahan na ako. Pero sabi ko sa sarili ko, huwag kang praning. Tinuloy ko ang paglalakad. Noong halos 5 metro na lang ang pagitan namin, bigla siyang nagsalita. Mahina lang. Anong oras na? Hindi siya tumingin sa akin. Nakayuko pa rin. Sabi ko, mag-aalas 4 na po. Wala na siyang sinabi. Kaya dumiretso na ako. Ayoko nang lumingon. Pagkababa ko ng overpass, napansin kong naiwan ko pala ang tumbler ko. Regalo pa naman yon. Napabuntong hininga ako. Wala akong choice kundi bumalik. Pag-akyat ko ulit, wala na yung babae. Wala nang kahit sino. Pero nandoon pa rin ang tumbler ko. Nasa gitna mismo ng overpass. Kinuha ko agad. At doon ako nanlamig. May patak ng tubig ang hawakan nito. Parang bagong nabasa. Samantalang buong gabi namang walang ulan. Pagka-uwi ko, hindi na ako nakatulog. Kinuwento ko sa katrabaho ko kinabukasan. Bigla siyang natahimik. Tapos tinanong niya ako, anong oras mo siya nakita? Sabi ko, mga 3 oras 45 minuto yan. Namutla siya. Para ilang buwan na kaming umiiwas dumaan doon pag ganyang oras. May babae raw kasing nasagasaan malapit sa overpass ilang taon na ang nakalipas. Madaling araw din. At puting dress daw ang suot niya noon. Akala ko urban legend lang. Hanggang sa may ipinakita siya sa akin. Lumang post sa Facebook. May litrato ng aksidente. Hindi malinaw ang kuha. Hindi malinaw ang kuha. Pero may isang babae sa gilid ng overpass. Nakatayo. Nakayuko. Parehong-pareho ng nakita ko. Simula noon, umiikot na lang ako kahit mas malayo ang lakad. Hindi na ako dumadaan sa overpass na yon. Pero minsan, kapag nakaupo ako sa jeep habang dumadaan doon, napapatingin pa rin ako. At paminsan-minsan, may nakikita akong babaeng nakaputi. Nakatayo lang. Parang may hinihintay. Hindi ko pa rin alam kung tao ba talaga siya. O may iba pang hindi nakatawid sa overpass na yon. Kung umabot ka hanggang dito, salamat. Pero bago ka umalis, check mo muna kung may gumagalaw sa likod mo. See you sa susunod na kwento. Dito lang sa Kwento sa Kangitnitan.